Hey guys, as of recording this video, si Tecno Camon 20 Pro 5G pa rin ang pinakamalakas sa Tecno na mabibili nyo sa halagang 12,000 to 20,000 na SRP. Na mayroong magandang camera din at magandang display na mayroong 120Hz AMOLED display. Actually, hindi lang naman sa mga lineup ni Tecno, kundi rin sa lahat ng smartphone na mayroong 12,000 na SRP. Si Tecno Camon 20 Pro 5G pa rin ang pinakamalakas na may ganyang presyo sa may ganyang SRP na around 12,000 nga. Ang kaso nga nung last time na review natin siya, mukhang malakas nga siya mag-init sa may Call of Duty Mobile at sa lahat ng games na mga tinesting natin, kaya siya madalas mag-lag. Kaya naman napilitan akong ibenta yung Camon 20 Pro 5G ko, yung color dark welky na pangalan, at napilitan akong bumili ng Doodle Edition ng Tecno Camon 20 Pro. Ito siya guys. Dahil marami nag-comment sa may last review ko doon na okay naman daw yung mga smartphone nila. Kaya talagang na-curious ako na baka yung mismong smartphone ko lang may problema. Kaya bumili na ako ng bago para tuluyan natin masagot kung talaga ba merong issue at overheating issue ang smartphone na to. At sasagutin natin yan sa may video natin ngayon. Same game test yung gagawin natin dito sa may Call of Duty Mobile, 5 magkakasunod ng multiplayer at isang battle royale para makita natin kung sobra ba siya maglalag talaga. Yan yung unang gameplay natin sa kanya sa may sagad na graphics at sagad na frame rate niya. At kitang-kita naman dyan na okay naman. At hindi ko na patatagalin ito yung panglimang gameplay natin sa kanya. Nakakalungkot lang guys. Talagang merong issue ang Tecno Camon 20 Pro 5G dito sa may Call of Duty Mobile. Hindi ko lang alam kung optimization ba ang problema na to. Pero yung mismong processor niya, tinamalag talaga siya sa may multiplayer. Pagka medyo matagal na tayo naglalaro dito. Siyempre mas lalong lalo sa may Battle Royale. Ito yung sample ng gameplay natin. Mas malala siya. Yung mga napapaisip dyan bakit daw kasi nakasagad yung graphics niya, malamang maglalag talaga yan. Dahil nga nakasagad siya. Hindi guys, dapat di siya maglalag dyan. Dahil sila Poco X5 Pro 5G. At ibang mga naka-Snapdragon 870 sa mga ganitong presyo, sobrang smooth nila sa Call of Duty Mobile. Kahit matagal tayo maglaro sa kanya. Bukod tangi lang talaga itong Dimensity 855G na processor. Dahil si 825G, okay naman yon. Nasa 030. After ng 1 hour na gaming sa Call of Duty Mobile, naging around 43 to 46 yung kanyang temperature. Medyo umini talaga siya, kaya siya naglalag. At bago tayo dumiretso sa may Genshin Impact, ipahinga muna natin itong si Tecno Camon 20 Pro 5G. Dahil medyo mahit na nga siya. At sigurado maglalag to pag diniretso pa natin sa Genshin Impact. Ito muna yung mga sample picture ko dito kay Tecno Camon 20 Pro 5G. Gusto man yung kanyang camera, mapa-low light man at maliwanag. Goods pa rin siya. Tapos supported pa nga siya ng 4K na video. Fully updated na rin itong si Tecno Camon 20 Pro 5G at buti nagkaroon na rin siya ng bypass mode. Na for me halos hindi naman din siya halos magagamit dahil malakas nga siya mag-init. Magagamit nyo lang ang bypass mode guys sa mga League of Legends, saka sa Mobile Legends, sa mga light games lang. Just imagine isang oras pa nga lang sa may Call of Duty Mobile, malag na siya agad. How much more sa mga mabibigat na games lalo, like sa may Tower of Fantasy at Genshin Impact, baka mas lalo maglag na siya doon. Pinalamig ko muna ito si Tecno Camon 20 Pro 5G bago nga tayo mag-start sa may Genshin Impact. At sa hindi inasang pagkakataon, mas stable pa ito si Genshin Impact dito sa may Tecno Camon 20 Pro 5G. Compare nga sa may Call of Duty kanina. Isang oras na game dito, slight lag lang yung na-encounter namin compare sa may Call of Duty na malala yung kanyang lag. Saka naging around 41 to 44 lang yung kanyang temperature ngayon dito sa may Genshin Impact. Mas malamig siya compare sa kanina. Dito naman sa Mirror 4, all high settings ulit to guys. Ayan yung kanyang gameplay dito. Okay na okay naman siya. Well, maganda naman ang Camon 20 Pro 5G sa gaming. Hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit malag siya sa may Call of Duty Mobile pagka medyo matagal na. Maybe sa mga susunod na update is ma-fix talaga yun ni Tecno. Pero sa ngayon lang talaga nakikita kong issues sa kanya. At dating dati pa guys, simula nga nung unang release date pa niya, malag na talaga siya sa may Call of Duty Mobile. Still, ito pa rin naman ang pinakamalakas si Tecno na mabibili nyo. Na halos kasing lakas din ang bagong lalabas na flip phone ni Tecno. Kaya kung 12K lang guys ang budget nyo ngayon, na mayroong magandang camera nga, malakas na pang gaming din, at magandang display na papanood ng movie at pang social media. Itong smartphone ang pinaka-perfect para sa inyo para sa may ganitong presyo. Yun muna guys yung mabilis na video natin. Thanks for watching.